At yun mga guys, magandang araw sa inyo. Ngayon, susubukan ko ulit gamitin yung Masked Archer ko na tattoo machine. Gawa pala to ng Dragon Hawk. Bali ngayon, gagawa tayo ng tattoo tapos walang lining. Ano kasi to guys yung stroke nito medyo mababa lang. Hindi siya katulad ng ibang stroke na may 4mm, mga ganun. Ito kasi nasa 3.8 lang ata yung max neto na stroke. Kaya para sa akin the best talaga to sa mga realism tattoo at mga walang lining na tattoo. Yan. So bali ngayon guys, ang gagawin kong tattoo ay black and gray na rose. Kitang-kita nyo ngayon dito kasi naka real time to. Kitang-kita nyo yung diskarte ko sa pag-shading. Maraming diskarte or paraan para makapag-shading ka ng maayos. So kanya-kanyang paraan para mas mapabilis ng konti yung trabaho at kung saan ka sanay. Nakadepende na lang yon kung saan ka magiging komportable. Bali ako kasi guys, dito ako komportable. Kaya ito yung paraan ko sa pagtatattoo. Kaya panoorin nyo kung paano ko ginagawa yung shading. Kasi yung iba, marami akong napapanood sa YouTube yung isang stroke lang yung ginagawa nila. Yung pabalik-balik lang. Tapos hanggang sa makuha mo yung pagka gray wash or dark. So ako kasi hindi. Ganito yung paraan ko ng pag-shading. Kaya malaki yung pagkakaiba dun sa napapanood nyo. Ganito kasi yun guys. Uubra yung ganon na paraan siguro sa malalaking klaseng tattoo. Pagka yung tattoo kasi madetalye at maliliit, siguro hindi uubra yung ganon na shading. Kasi dapat yung shading nyo medyo padetalye, kaya maliliit siya, di ba? Patulis lagi yung banat natin. Yung paraan kasi na laging tinuturo ngayon sa YouTube, yung isang way lang ng hagod, pabalik-balik lang straight. Parang ganyan. Pwede yan pagka ganyan medyo malaki yung pinagkukulayan mo. Pero pagka makikitid, hindi mo magagawa yung ganyan guys. Kaya may mga reason kung bakit hindi ko itinuturo yung ganon. Pero siguro sa susunod ko na video ituturo ko yun guys. Kasi daw yun smooth daw yun. For me, okay naman talaga smooth kasi na-try ko na siya. Lang talaga, hindi pwede sa lahat ng klase ng tattoo. May tattoo na dapat doon sa shading na yon. Hindi yung lahat ng tattoo ganun dapat yung shading nyo. Yan. Kasi syempre yung mga manonood malilito. Kung yun yung tama, paano mo magagawa yun pagka maliliit na detalye, di ba? So yun yung hindi sinasabi ng mga tattoo artist pagka nagtuturo sila. Kaya siguro marami pa ring viewers sa akin na nagtatanong palagi kung paano ko raw nagagawa yung shading ko. Ako kasi guys, wala akong sinusunod na ganong pattern. Kaya hindi ko siya itinuturo kasi sa sarili ko mismo iba yung ginagawa ko. So ayoko kayong turuan ng hindi ko pa naman nasusubukan. Gusto ko kayong turuan yung nagawa ko na para sure ako na sa tingin ko tama yun. Kasi kung tuturuan ko kayo ng hindi ko pa nasusubukan, baka magkaroon ng problema, masisi nyo ko. Sa tingin ko, mahirap yun. Mas maganda, alam ko na yung ginagawa ko at dito ako sanay at nagagawa ko naman ng maayos yung trabaho ko. Kaya, yun yung sinishare ko, 'di ba? Pero guys, meron talagang namamaster nila yung ganong klaseng shading. Kaya saludo ko sa mga taong yun, sobrang lulupit nun. Pero may mga napapanood din ako na nagtatattoo na
na hindi pa rin gumagamit ng ganong klaseng shading. So iba-iba pa rin talaga yung diskarte. Nasa sayo na lang kung sino yung susundin mo. At balik na muna tayo sa tattooan, guys. Habang gamit ko pala yung machine na to, napansin ko na bagay talaga siya sa mga realism tattoo, mga black and gray, ganyan. Kasi mababa nga yung stroke niya, hindi siya malalim. Kaya smooth yung banatan ng machine na to. Kung realism artist ka, ito yung isa sa mga pinaka the best na machine na marerecommend ko sa'yo. Pero kung traditional or Japanese or tribal, hindi ko siya marerecommend. Pwede siguro sa mga shading, pwede nyong ipalit to. Pero yung one machine lang sa isang klaseng tattoo, medyo mahihirapan siguro kayo kasi mag-a-adjust kayo dito, guys. Dahil mababa nga lang yung stroke niya. Pero kung marami na kayong experience, siguro hindi naman issue to. Pero for me, the best to pang realism at mga small piece tattoo. Okay na okay tong machine na to. At sobrang ganda nito, guys, kasi nakikita nyo naman umiilaw yung makina. 'Di ba? At nagbabago-bago pa yan. Kaya the best talaga tong bago kong machine. Hindi ko lang siya masyadong ginagamit kasi gusto kong paganahin yung mga iba kong machine. Medyo natatambakan kasi tayo, guys, ng makina ngayon. Kaya medyo nalilito na rin ako minsan kung ano ba yung gagamitin ko. Pero pag mga realism, ito na siguro yung gagamitin ko. Dito, guys, nagpuputi na ako. At yung gamit ko na pang highlight dyan ay 5RL. Pwede nyo rin gamitin yan pag nag-highlight kayo. Basta diin nyo lang ng konti para baon na baon talaga. Tapos yung ink, Eternal White. Usually yun naman lagi yung ginagamit ko pag nag-highlight ako. Dito, guys, yung bandang taas, hindi ko pa siya kinonect kasi sayang yung space. Mamaya may papalagay pa siya. Kaya sa susunod na lang siguro yon. Gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa YouTube. Sana talaga natutulungan ko po kayo kahit papano. Kasi medyo tayo ngayon mabagal yung upload natin. Nahihirapan din ako kumuha ng model. Kaya wala akong may upload. At ito na pala yung resulta ng ginawa ko. Abangan nyo pa yung iba kong vlog sa susunod. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye!